1165, ang pinakabagong anime recap. Kung hindi mo pa napapanood ang nakaraang episode, pwede mo itong mapanood sa playlist ng channel. Matapos ang napakahabang paghihintay, dumating na rin ang pinakaaabangang sandali para sa Straw Hat Pirates, ang makisalo sa isang napakalaking handaan sa Elbaf. Pero gaya ng nakasanayan sa mundo ng One Piece, hindi magtatagal ang kasiyahan dahil papalapit na ang isang napakalaking panganib. Ang mga Knights of God ay nasa galaw na, at malapit nang gawing bangungot ang lupain ng mga higanti. Habang naglilibot sina Chopper at Bonnie sa napakalaking aklatan ng Elbaf, hindi nila maitago ang paghanga sa laki ng mga librong nakapaligid sa kanila. Ngunit may isang problema, hindi nila mabasa ang laman ng mga ito dahil nakasulat ang lahat gamit ang sinaunang sulat na ginagamit din sa mga poneglyph. Napansin naman ni Bonnie ang isang dambuhalang kwago at agad na nagtanong kung buhay ba ito. Ipinaliwanag ni Sol na buhay nga ang nilalang na yon. Ang pangalan nito ay Biblo, ang tagapag-ingat ng aklatan. Ayon sa mga kwento, daan-daang taon na itong naninirahan doon. Hindi man nila alam ang tunay na pinagmula ng mahiwagang kwagong iyon. Isang bagay ang sigurado, anumang libro ang mapunta sa kanyang teritoryo ay kusang lumalaki. Napaisip si Lilith at sinabi niyang baka kumain si Biblo ng isang devil fruit na may kaugnayan sa paglaki. Kung totoo yon, perpektong kakayahan ngayon para sa bansang tinitirhan ng mga higanti. Si Chopper naman ay agad na nagtanong kung may mga librong pangmedisina sa lugar. Ipinaliwanag ni Robin na mayroon naman, pero karamihan sa koleksyon ay nakatuon sa kasaysayan at arkeolohiya. Ayon kay Sol, may ilang aklat na isinulat mismo sa Elbaf. Ang problema lang, kapag ang isang malaking libro ay napalaki pa lalo ni Biblo, hindi na ito bumabalik sa dating laki. Habang tahimik na nag-aaral ang grupo sa aklatan, kabaligtaran naman ang ginagawa nina Luffy at Usopp sa paaralan ng mga higanti. Naglalaro sila sa napakalaking duyan kasama ang mga batang higanti, ngunit sobrang taas ng pag-indayog ni Luffy kaya halos maabot na nila ang mga ulap. Halos atakihin naman si Usopp sa takot habang nakakapit ng mahigpit. Lalo pa siyang kinabahan nang muntik ng madulas ang kanyang kamay at halos lumipad siya palabas ng duyan. Pagkatapos ng kaguluhang yon, dumating si Nami at pinagalitan silang dalawa. Pinakita niya ang mga batang higanti na nanginginig na sa takot dahil sa ginawa ni Luffy. Nagpunta pa sila kay Gerd para umiyak gamit ang mga mahiwagang lobo nito. Naiinis si Luffy dahil para sa kanya, hindi dapat umiiyak ang mga mandirigma. Ipinaliwanag naman ni Sanji na iba na ang pagpapalaki sa mga bata ng Elbaf ngayon. Hindi na puro digmaan at pakikipaglaban ang itinuturo sa kanila. Mas gusto nilang lumaki ang mga ito na mababait at may mabuting puso. Ngunit nang makita niyang may batang sobrang lapit kay Gerd at tila nagpapapansin dito. Sa kabilang banda, naglalakad si Colon sa kagubatan habang desperadong hinahanap si Luffy. Ngunit imbes na ang kapitan ng Straw Hats ang makita niya, si Frankie muna ang kanyang nakasalubong. Sa paaralan naman, abala ang ibang bata sa paglalaro at paglangoy. Si Zoro ay nawalan na ng interes nang malaman niyang hindi pala ito isang paaralan para sa pagsasanay ng mga mandirigma kaya agad siyang humiga para matulog. Biglang dumating si Colon at sumigaw ng malakas na sa wakas ay nakita na niya ang Straw Hat. Hindi siya tulad ng ibang bata. Sa halip na matakot, agad niyang inatake si Luffy gamit ang kahoy na espada. Nagulat si Luffy at napaisip kung hindi ba puro duwag ang mga bata sa islang ito. Sa isang iglap, nabali niya ang espada ni Colon nang walang kahirap-hirap. Hindi pa roon natapos ang palabas. Ginamit pa ni Luffy ang Gear 3 at nagpakawala ng isang napakalaking elephant gun sa lupa. Hindi man niya direktang tinamaan si Colon, sapat na ang lakas ng impact para matamba ang bata. Ngunit sa halip na matakot, lalo pa itong natuwa. Humanga si Colon at sinabi niyang ngayon lang niya tunay na nakita ang lakas ng isang Emperor of the Sea. Ang ibang mga bata naman ay natatakot din kay Colon dahil palagi itong naghahanap ng laban at ayaw pumasok sa paaralan. Tinawag nila itong magaspang at pasaway. Ngunit agad silang pinatahimik ni Colon at sinabing mas kinamumuhian niya ang mga duwag. Dumating si Ripley at pinagsabihan ang kanyang anak. Ngunit imbes na pag-alitan ito ng todo, sinabi pa niyang hindi naman ganoon kasama ang ginawang pag-atake. Napangiti si Colon at agad na inalok ang kanyang ina ng paborito nitong lingonberries. Lalong nagulat ang grupo nang malaman nilang si Ripley ang ina ni Colon.
Napansin ni Yusuf na ibang-iba ang pagpapalaki niya sa kanyang anak kumpara sa ibang mga bata sa paaralan. Muling pinagalitan ni Nami si Luffy ngunit ipinagtanggol naman siya ng iba dahil wala naman talaga siyang ginawa. Maging si Zoro ay humanga kay Colon dahil nagkaroon nito ng lakas ng loob na haminin si Luffy gamit lamang ang isang kahoy na espada. Ikinwento ni Colon na tao rin ang kanyang ama. Dahil dito, lahat ay namangha. Hindi nila maisip kung paano nagkaroon ng relasyon ng isang ordinaryong tao at isang napakalaking higanti tulad ni Ripley. Ayon kay Colon, napakalakas ng kanyang ama at hindi ito magpapatalo kahit sa mga mandirigma ng Elbaf. Ipinaliwanag naman ni Ripley na mas bata ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Dahil mabilis tumatanda ang tao kumpara sa mga higanti, ayaw nitong magpakasal dahil siya lamang ang tumatanda habang nananatiling bata ang hitsura ni Ripley. Nang marinig yun ni Sanji, halos sumabog siya sa galit. Hindi niya maintindihan kung paano may lalaking tatanggi sa isang napakagandang higanti tulad ni Ripley. Maya-maya ay umungol ang tiyan ni Luffy. Simula nang makarating sila sa Elbaf ay hindi pa sila nakakakain ng maayos dahil ipinagpaliban ang handaan. Nang marinig niya na magsisimula na ang piging sa nayon, halos mabaliw siya sa tuwa. Pagdating nila sa aklatan upang sunduin sina Robin at Chopper, muli silang namangha sa laki ng mga libro. Isang maling bagsak lang ng mga iyon at siguradong pipisin sila sa lakas ng impact. Inaya ni Nami si Robin ngunit tumanggi muna ito dahil gusto pa niyang makipag-usap kay Sol. Ipinaliwanag ni Sol na ang mga handaan sa Elbaf ay umaabot ng 3 araw at 3 gabi kaya marami pa silang oras. Si Frankie naman ay may natuklasang mas nakakagulat. Napagtanto niyang ang buong Elbaf ay bahagi ng napakalaking treasure tree Adam, ang maalamat na kahoy na ginamit niya sa paggawa ng Thousand Sunny. Ipinaliwanag ni Sol na may iba pang Adam tree sa mundo ngunit ang nasa Elbaf ang pinakamatanda at nananatiling buhay sa loob ng libu-libong taon. Pinahinto sila ni Gerd dahil may gusto siyang gawin. Isinuot niya sa buong grupo ang tradisyonal na kasuotan ng Elbaf. Para siyang batang tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ng mga tao na nakadamit parang tunay na mga mandirigmang higanti. Sa wakas ay nagtungo na sila sa malaking piging. Habang sakay ng lumilipad na bangka ni Gerd, hindi na mapakali si Luffy sa gutom. Si Usopp naman ay bahagyang nagkaroon ng kumpiyansa dahil nakaupo na siya sa gilid ng bangka nang hindi natatakot kahit napakataas nila mula sa lupa. Pagdating nila sa nayon, sinalubong sila ng isang napakalaking pagdiriwang. Umulan ng alak sa paligid habang ang mga higanti ay nagdiriwang ng buong puso. Si Brook ay halos malunod sa dami ng inumin, habang sina Jinbei at Zoro ay humanga sa kalidad ng alak ng Elbaf. Si Sanji naman ay labis na natuwa sa lasa ng pagkain at agad na pinuri ang chef na naghanda nito. Mas lalo pa siyang natuwa nang yayain siya ng 2 magagandang higanti para uminom kasama nila. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, nakilala nila si Stan Senador, ang higanteng minsan nilang iniligtas sa Cebaudi Archipelago mula sa slave auction. Dahil sa sobrang haba ng balbas nito, hindi agad siya nakilala nina Luffy at Usopp. Nagpasalamat siya sa kanila at sinabi niyang hindi niya kailanman nakalimutan ang kabutihang ginawa nila noon. Biglang nagsimulang manginig ang buong lugar. Dumating na si Jarol. Sa sobrang laki niya, para siyang isang bundok na naglalakad. Ang ibang higanti ay mistulang ordinaryong tao lamang kapag nakatayo sa tabi niya. Siya ang pinakamatandang higanti sa mundo at isa sa mga pinakadakilang bayani ng Elbaf. Nagulat si Luffy nang makita niyang may malaking espada na nakabaon pa rin sa ulo ni Jarol. Ngunit tumawa lamang ang matandang higanti at sinabing iniligtas siya ng kanyang helmet. Kahit nakitang-kitang tumagos ang espada sa kanyang ulo, para bang wala lang yun sa kanya. Ngunit habang nagkakasiyahan ang lahat sa piging, may mas madilim na pangyayaring nagaganap sa kabilang bahagi ng Elbaf. Sa kastilyo, dumating sina Gonko at ang iba pang miyembro ng God's Knights. Tinanong nila ang mga bantay tungkol sa kinaroroonan ni Loki. Tumanggi ang mga higanti na magsalita dahil alam nilang malaking panganib ang dulot ng pagpapalaya sa prinsipe. Dahil dito, nagpasya si Gonko na gumamit ng dahas. Biglang nakaramdam ng matinding sakit ang isang higanti. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang lahat ng kanyang buto. Napasigaw siya sa matinding paghihirap bago bumagsak sa lupa at mawala ng malay. Malamig na sinabi ni Gonko na hindi siya nagtatanong. Nag-uutos siya, at kung hindi magsasalita ang susunod na higanti, siya naman ang makakaranas ng impyernong iyon. Sa susunod na kabanata,
Tuluyan ng malalaman ng God's Knights ang lokasyon ni Loki. Magkakaharap sila at mabubunyag ang isang napakahalagang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Kasabay nito, magsisimula na rin ang tunay na kaguluhan sa Elbaf, isang digmaang maaaring magpabago sa kapalaran ng buong mundo. At sa wakas,